I-flash nga natin uli para maintindihan ng taong bayan kung anong nangyari ha. Babasahin po natin yung unang parte ng memorandum nito ha, ng malinaw po ha. Basahin mo sa English at babasahin ko sa Tagalog. Sige. This is with regard to your office request for a copy of the summary, agreements, directives, and action points or SADA on the presentation of the FMS to the Management Executive Committee on the remittance of 89.9 billion pesos fund balance to the Bureau of Treasury on May 10, 2024. Hindi ko natatranslate yan kasi di naman importante. Importante ito. Topic subject. Sige. Topic subject, remittance of 89.9 billion pesos refund balance to Bureau of Treasury by SM Attorney Emily Roque. Naku, hindi ko alam kung kamag-anak ko pa yan. Pero ang pagbalik ng pondo na 89.9 sa Bureau of Treasury, ang report po ay ginawa ni Senior Manager Attorney Emily Roque. Yan. Dito sa agreements, directives, action points, based on the recent approval of the PhilHealth Board on the transfer of the government subsidy for premium contribution, calendar year 2021 to 2023, that there are more than the benefit expenses of indirect contributors. Ang pagbalik ng pondo na linaan ng gobyerno, pagbayad ng premiums, na ito po ay higit sa mga benepisyong naibigay sa mga miyembro. Sa malinaw po yan, ha? Mas malaki yung linaan ng gobyerno sa pagbayad ng premiums kesa doon sa nakuhang mga benepisyo at yung naka-red line. Yan. This is a unique transaction of PhilHealth to remit the 89.9 billion pesos to Bureau of Treasury without pre-termination of investment and excess of the government subsidy over benefit payment expenses. Well, ito po talaga ay kauna-unahan. Unique po ito, no? Dahil binabalik natin yung sobra sa government subsidy kung ikukumpira sa benepisyong natanggap ng taong bayan. Pangatlo, FMS recommends the following. Based on maturing investment of PhilHealth, remittance schedule for the 89.9 billion pesos is as follows. First tranche, May 10, 2024, 20 billion pesos. Second tranche, August 21, 2024, 10 billion pesos. Third tranche, October 16, 30 billion pesos. And fourth tranche, May 26, 2025, 29.9 billion pesos. At alinsunod dito, ibabalik natin ang sobrang bayad ng gobyerno sa kontribusyon na hindi nagresulta sa benepisyo sa ganitong timetable. Mayo at Gis 2024, 20 bilyon. Pangalawa, August 21, 2024, 10 bilyon. Pangatlo, October 16, 2024, 30 bilyon. At pang-apat ay May 26, 2025, 30 bilyon. Eh pansinin mo ha, itong May 10 at August 21, preparatory na yan sa eleksyon dahil ang filing October. Tapos yung third tranche, 30 billion, abay, sabay na sabay sa filing. At siyempre, ang pinal, halos po kabahagi na ng eleksyon. Oh, bakit naman na timing sa eleksyon kaya ito? Mahilig kasi, sa panahon yan, ang dami mga timing, no? Pag eleksyon, napakadaming hindi na kinakailangan ng mahirap ng benepisyo. Di ba mas more binabalik nila. O hindi kaya dahil mahilig sa music, kaya magaling tumiming ang presidente? Ewan ko ba? Ewan ko ba? Baka ba niya? Ewan ko ba talaga kung paano siya nag-iisip? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. No one can tell. Dahil wala naman akong karanasan doon sa mga pinaggagawa niya sa buhay niya. Hindi ko pa po nararanasan yung mga yon. Kung ano man yun. So, bukas ang ating himpilan para sa PhilHealth. Kung sasagot sila sa ating tawag, para maipaliwanag ito ng husto kung meron ba kaya ba itong maipaliwanag. Ang tanong, wala na bang nangangailangan ng 90 billion? Dahilan para ibalik nyo sa national government, bagamat by express provision ng batas, hindi po dapat yan riniremit pabalik sa gobyerno at dapat naibigay bilang benepisyo. Ang issue, wala na bang karagdagang benepisyo na mabibigay ang PhilHealth sa lahat ng Pilipino dahilan para magbalik ng pera sa gobyerno? Tanungin natin ang ating mga kababayan, kayo mismo, lalo na yung mga nandito sa Pilipinas, hindi na ba kayo nangangailangan or may experience ba kayo na naging pahirapan sa inyo ang pagbayad ng mga hospital bills,
para sa mga sakit ng inyong mga kamag-anak. I-post nyo po, no, ang pangyayari para at least mapag-usapan natin. Kasi malay nyo, baka wala naman talaga ng nangangailangan kasi haka-haka lang yung kahirapan. Haka-haka ang kahirapan. Sinabi ng isang kalihim yan. Must be true, di ba? Ano, kababayan, haka-haka lang bang ating kahirapan na hindi na kinakailangan ng karagdagang benepisyo na tulong medikal? Mag-text po kayo, magpadala kayo ng mensahe sa lahat ng aming social media account dito sa Pulso ng Bayan. Tignan nga natin kung may mga reaksyon. Sabi dito ni Flor de Lis, only the Philippines, sa ibang bansa, libre ang medical sa public. Sa Pinas naman, ginawang bangko ang mga tao. Sabi ni Flor de Lis Claro. Galit si Flor de Lis. Si Sally naman, paano maayos hindi nga binibigay yung benefits ng anak kong nanganak, pinapahirapan pang mag-claim. Ay, naku, kasama po yan sa universal healthcare, ha? Yung pangangalaga sa hindi pa sinisilang na sanggol at yung panganganak hanggang yung pagsilang ng bata, kasama po yan. Libre dapat ang benepisyo. Kaya nga lang po, ibinalik ang pera. Kaya baka mamaya, hindi malibre. Sherry Vlog, sabi niya, naku po, ang haba ng pila sa Philippine General Hospital, 1 a.m. pa lang, kapiranggot lang binigay, may pila, Admar, maaga pa. Yun nga eh. Alam mo ba, yung anak ko kasi, nandyan na sa UPP, nasa UP Manila na, sa Health Science Complex, no? Alam mo, ang karanasan ng mga estudyante dyan, natotraumatize kasi yung mga baon nila, binibigay nila doon sa mga pasyente nila. Akala ba Dahil wala. wala. Tapos, yun na, ito, hindi na kinakailangan ng mga benepisyo, binabalik. Samantalang yung mga estudyante ng UP College of Medicine, sila na nagbibigay ng baon nila para pambili ng gamot ng mga pasyente. So indirectly, nagbibigay ka rin sa kanila. Di ba? Naku po. Well, I don't mind. I don't mind. Dahil hindi naman ako walang yaga. Pero ng mga hindi tao tugma doon. dito na merong surplus tapos merong maraming mga nangangailangan. Maghanap na lang tayo ng pila sa mga public hospitals. Ang dami yan, lalo Bigyan na dyan sa natin, PGH. No? May 90 billion kami. Yan, di ba? Ganyan. Gamot. Sige, bigay. Sabi nila ni Antig, nung December po, nanganak ako, di ko nagamit ang PhilHealth dahil wala na daw pondo. Ay, nako, yan po ang kasalanan. Dahil talagang by express provision of law, talagang lahat yung pangangailangan ng hindi pa nasisilang at bagong silang ng sanggol at ninay at ang ina, ay lahat po yan, sagot dapat ng universal healthcare. Attorney, di ba pumalag din yung ibang mga overseas Filipino workers? Kasi pati sila, kailangan din na mag-apply, kailangan din na magbigay sa kanilang PhilHealth, di ba? And sabi naman nila, hindi ko naman magagamit yan kasi meron naman kaming sarili dito sa bansa kung saan kami nagtatrabaho. Yet, walang magagawa kasi for the benefit daw sa kanilang mga beneficiary, lalo na yung nandito sa Pilipinas. Pero meron palang pondo. Kung may pondo, di wag na nating kikila ng mga taga-overseas workers natin. Kesa ibalik sa gobyerno, di wag na nating singilin ng premium, PhilHealth premium ang mga OFWs, di ba? Kaya naman pala Sabi kung dito, sobra-sobra kanilang pondo. Si Eva Perez, Attorney Harry, pag senior citizen po ba at may senior ID na, totoo po ba na hindi na dapat magbayad ng PhilHealth? Yes! Libre na po kayo sa PhilHealth dahil senior citizen. Ako pong nagsulat ng batas na yan at nagsulong, nagdepensa. Kaya yung mga nagsasabi, marami kasing kumukwestiyon sa akin na fact-checkers na hindi daw akong promotor nito. Ako pong una-una nagsampa, ako po nag-sponsor niyan, at ako lang pong kaisa-isang nagdepensa niyan dahil yung Committee of Health Chairman noon, na ngayon ay gobernadora, nasa ibang bansa po nung ako po dinipensahan ko yung bill na yan sa Kamara. Attorney, linawin ko lang. Pag senior citizen ka, saklaw ka pa rin. Automatic member ka ng PhilHealth, whether or not nagbabayad ka ng premium, at dyan nga gagamitin. Yung binalik na pera, ito yung subsidy. Yung mga hindi kaya magbayad ng premium, yan yung pambayad. Yun ang ibinalik. Yan ha, Eva Perez ha, saklaw pa rin. Kasi ang ano niya dito, Libre, siguro lahat ng may narinig seniors. siya na meron ng sariling discount, di ba? Ang senior, Hindi. tapos meron pang PhilHealth. Discount lang yan. Ito PhilHealth talaga. Oo, benepisyo talaga. Oo. Paano nila malaman na nahihirapan ng taong bayan pag na-hospital ang tao, ang kaltas, 3,000 lang? Ano mangyayari niyan? Kawawa Yan nga naman po kami mga mahihirap. Kaya nga ang Yung sinasabi inflation ko, din ngayon. ako din 2 beses na ako na hospital lately dahil nga dito sa, ewan ko ba bakit nadadalas itong aking bronchitis. Yun nga 7,000 lang ang nakukuha ko kapag ako'y napulmonya. Samantalang binabayaran mo minimum 38,000. Di ba? Bakit hindi na lang bayaran lahat yung 38,000? Bagay, hindi naman ako mahirap, kaya kong bayaran, so okay lang.
Pero yung mga mahihirap, dapat yun talaga zero billing na. Kasi yung bronchitis, hindi lang naman yan pang meron din yan sa pang mga mahirap, di ba? Hindi naman, Karamihan mahirap Hindi dahil naman nakatira sila pinipili dun sa ng- mga lugar na talaga hindi ka na makahinga. hindi naman pipiliin ng bronchitis, ito si Attorney Harry kasi mayaman to, dito Hindi, magdadapa. dahil diabetic. Kaya pro ng mga diabetics dyan. Sabi ni Dulce, hirap nga humingi ng tulong, haba pa ng pila, tapos babalik pa dahil cut off na. Alam mo, hindi ko nga maintindihan. Realidad Kasi ako yan po dahil diabetic ako, meron akong heart condition, 60,000 a month ang aking gamot. Paano pala kung mahirap? Saan sila kukuha ng 60,000 a month? Diba? Patay na. Dahil sa kahirapan lamang. So yung binabalik yung pera, yan. Kung ako'y ganyang 60,000 a month ang gamot, kung meron din pong mahirap na kinakailangan 60,000 a month, ibigay nyo dun nang matustusan ng buhay. Diba? Karapatan ng lahat na mabuhay at kapag wala silang mabuting kalusugan, malalabag ang karapatang mabuhay. Ganun lang po kasimple yun. Naku po. Sabi ni Loren dito, sa amin sa probinsya, ang mga gamot nasa opisina ni Mayor. Minsan, nagtapon ng mga gamot dahil expire na. Pag humingi sa mga health center, sasabihin, wala dahil nasa opisina ni Mayor. Yan nga yung malungkot eh. May Pharmacist siguro si Oo, Mayor. dito lang sa Maynila, sa pinakamalaking syudad. Uy. Nalaman ko na isang diabetic hindi nakakakuha ng libreng glucophage. Samantalang nasa batas yan, yung maintenance gaya ng glucophage at saka catapres para sa high blood pressure dapat binibigay ng libre. O eto naman pala may pera, di pambili nyo ng glucophage at saka ng catapres dahil yan po ang number 1 na sakit ng mga Pilipino ngayon dito sa Pilipinas. Si Sus Mariano, printing. Lahat daw ng dialysis patient ay libre na Rosana, attorney. Dapat libre kasi alam mo, kaya sinulong ko yung batas na yan. Yung nanay ko na hindi mahirap naman, nung siya'y namatay, naubusan 36 million pesos niya. So obviously, hindi siya mahirap. Pero naubos ang pera niya. At ang kinalulungkot ko, naku, baka maiyak na naman ako hanggang ngayon, no? Ang kinalulungkot ko, namatay siya dun sa araw na talagang naubos yung pera niya sa bangko. Dahil 3 times a week ang dialysis niya dyan. Sabi ko, Nay, kung ikaw naman parang gusto na niyang pumanaw dahil ayaw niyang maging pabigat siya sa akin. Sabi ko, naku, halos 30 years naman ako nagpa-practice nung pumanaw yung nanay ko, kaya ko naman tustusan yan. Pero yun po talaga ang katotohanan. Maski yung mga mayayaman, nalilimas. Lalong-lalo na ako ang pagsasakit ay related sa dialysis. Kaya nga po, matapos maisabatas itong ating panukalang batas na ito, ang unang-unang benepisyo na pinukpok ko talaga, libreng dialysis. Dahil ayaw ko na pong maranasan ng iba pang Pilipino yung pinagdaanan ng aking sariling nanay. At ako naman po, inalay ko talaga po sa aking nanay itong pagpasa ng batas na ito. Si Gerara, attorney, kung sobra naman pala ang pera ng PhilHealth, bakit ang laki pa ng record nilang contribution sa mga manggagawang maliliit ang sahod, lalo na yung mga pahirap? Pahirap daw sa mga manggagawa. Kaya nga kung sobra pera, di bawasan ang premium contribution. Yan. Or wag na maningil, 1 taon, moratorium. Di ba? Kung sobra-sobra naman pala o sige, lahat tayo, 1 taon, wag na tayo magbayad. O hindi parang benepisyo mo rin yan na ibinalik. Di ba? Sentido ko mo naman yan. Di ba bawat hospital merong malit na opisina or ano Para ba? sa PhilHealth. Ang PhilHealth, di ba? Yes. Baka pwede tanongin yung mga staff nila kung wala na bang pila dyan, wala na bang naghihirap dyan? Huwag ka Kaya naman naman tanong. siguro Alam mo na. Alam nyo na na Oo. talagang ang daming kinakailangan na karagdagang benepisyo dito sa bayan na Sabi ito. dito ni Sherry, totoo attorney, 5K lang binawas ng PhilHealth ko. Dati cesarean ako, nagmadali na ako lumabas kasi laki ng bill. Di mo maramdaman na nabawasan. Oo, napakaliit po talaga ng bayad. Tapos ngayon, ibabalik nila yung sinasabi nilang sobrang pondo daw. Sa totoo po, dapat walang sobrang pondo ang PhilHealth. Dapat yan, to the last centavo, ibinibigay by way of benefit. Dahil hindi naman po trabaho ng PhilHealth na palaki ng pondo nila. Talaga pong alam natin na hindi sapat ang premiums at gobyerno talaga ang gagastos. So talagang dapat yan ubusin. Wala talaga dapat. Dapat yan kapag merong natirang pondong PhilHealth, bitayin ang nagpapatakbo ng PhilHealth. Sa amin dito ni Easterly, hello sir, tama po kayo, kapatid ko na PWD dapat libre na po sila. Ha? Tanong ba ito or ano? Well, yan ay tama po statement of fact. Kasi mga PWD, gaya ng seniors, automatic po yan, members ng PhilHealth. Hindi na po kinakailangan na ikaw ay may bayad ng premiums. Dahil yun nga po, sa universal healthcare, universal. Kung hindi nyo kaya bayaran, gobyerno magbabayad. Yun pa po ang ibinalik.
Yun pa po ang ibinalik. Ayan, sabi dito, yung nakuhang benefits as kulang sa pamasahing pabalik-balik. O minsan ganyan kasi pina-cut off na, pababalikin na naman, malaki pa yung ginastos kaysa sa benepisyong ibibigay. Kasi Kasi kakarampot napakaliit lang. nga Kaya nga, halang talaga ang kaluluwa ng mga taong ganito na may pera na ibabalik pa imbis ibigay sa taong bayan. Attorney, bakit yung mga senior citizen na may SSS sa GSIS ay hindi pa rin makapag-register? Kasi sabi pa, wala pa daw yan dito sa probinsya. Hindi po totoo yan. Kaya nga po universal ang tawag dyan, okay? Sampalin niyo po. Easy. Okay. Kalma lang. Sabi dito, bago lang tayo mag-break, sa Saudi daw, mga patients sa public hospital, ni piso walang bayad, lahat free. Diaper, gatas, ni baby, lahat. Ano yun Saudi yun. Well, hindi po. Kaya ba dito Ngayon, yan? kung kaya ng bansang Thailand na magbigay lahat libre, bakit hindi yung Pilipinas? Dalawa lang po solusyon dyan. Number one, dapat tama nagpapatakbo ng PhilHealth na ginagastos lahat para sa benepisyo. Pangalawa po, dapat walang korupsyon dahil sapat-sapat naman po pondo natin, pero napakalaki po nang nawawala sa pondo ng taong bayan dahil po sa korupsyon.